kung saan ang hampas ng alon ng dagat ay musika sa iyong tenga. Ang mga pagkain na minsan hinain sa iyo ng iyong karunungan ay inahanap-hanap pa rin ng iyong panlasa. At ang mga tradisyon, kultura at paniniwala ay bahagi pa rin ng iyong pagkatao. Hi, ako si Kiko, isang nature vlogger at content creator mula sa Pasig City. At 2026, magbay probinsya tayo. Muli ako maglalakbay sa Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Susuyurin ang bawat kalsada at iikot sa 82 probinsya upang bigyan ng buhay at buhay ang naman ng aking libro kung ako ay Elementarya. Minsan pinag-aralan ko sa 4 na sulok ng paaralan. At ito pa rin ang isa sa aking mga child dream, ang makita ang ganda ng aking bayang Silangan, ang bayang binagsagang perlas ng Silangan, Pilipinas. Hindi man maayos ang pagmalakad ng kanyang gobyerno. Walang may ng presyo ng gas at bigas, pipiliin pa rin kita. I'm Kiko Kalikasan at ng Pasig at Matamanggahan. Enjoy me as I travel to the raw, magical, and stunning beauty of our country, Philippines. Kaya tara, padyak! Nagising ako sa malakas na hampas ng alon sa dagat ng Baler kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Sabay larga para sa mga susunod na bayan na aking pupuntahan. Kaya mula sa may Sabang Beach, 11 kilometers pa ang pinadya ko hanggang sa tuloy lang ako makalabas sa bayan ng Baler. Hanggang sa tumagos ako sa kabilang bayan, ang bayan ng Dipakulaw. Dito niyo makita ang magandang rock formation sa tabing dagat, pero hindi buhangin ang nasa baybayin, kundi isang katerbang mga pebblestone na noon ay ginagamit namin sa aming pagligo para pantanggal ng aming mga libag. Malaking tanong pa rin para sa akin kung paano dumami ang mga bato na yan sa Barangay Ampir. Dahil lahat tinaputahon kong mga dagat ay buhangin ang nasa baybayin. Kay hirap unawain bawat dami. Mahirap talaga unawain ang ganitong klaseng phenomenon sa tabing dagat ng Ampir. Hanggang sa pinagpatuloy ko lang ang aking pagbadyak. Nang marating ko ang Barangay Burlongan, dito na nag-umpisa ang aking kalbaryo sa kalsada patungo sa Kasiguran. Ilang matataas na bundok ang aking inahon. Malayo na pero malayo pa bago ko marating ang Kasiguran. Kailangan ko munang tiisin ang init na panahon, uhaw, pagod at puyat. 5 bundok ang inahon ko bago ako nakababa ng Dinadjawan. Dati lang itong barangay ng Dipakulaw pero di nagtagal nagsarili na at naging munisipalidad na ng Dinadjawan. Mangingisda din ang karamihan sa mga lokal dito. Kung sa Dipakulaw mga bato ang makikita nyo dito, buhangin na. Maraming mga resort dito. Dayuhin to ng mga bisita dahil sa ganda nitong dagat. Tapos ahon na naman hanggang sa marating ko na ang bayan ng Dinadungan at dito na ako nagpahinga. At yan ang kwento sa likod ng pang-6 na araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa manood and God bless.